Nasa linya ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Commodore J. Tristan Tariela. Welcome to the program. Hello sir, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa inyong mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Unang-una, Commodore, nais po namin kumustahin ang overall situation sa West Philippine Sea as of this moment. Wala ho bang active recent actions ang China sa sarili ho nating karagatan o kahit na yung iba pang mga banyaga ho na may mga aktibidad dyan sa parting yan ng karagatan? Well, ang pinaka-recent po natin na monitoring, no? Ito po yung may kinalaman sa pinost ko last Saturday, no? Na press release natin. Kung saan ang Philippine Coast Guard, ito pong BRP Gabriela Silang, BRP Cabra, and one more Coast Guard vessel and aircraft were deployed by the Commandant last Friday in support of the Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisdang Pilipino. Ito ay ang pagbibigay ng ayuda sa ating mga mangingisda na nasa Bajo de Masinloc vicinity, no? And nakapag-escort tayo ng 50 Filipino fishing boats there, and na-monitor din natin ang 3 China Coast Guard vessel, no? I would like to believe that their intention there is to prevent the Filipino fishing boats from moving close to Bajo de Masinloc. That's why they positioned themselves there para ma-block ang ating mga mangingisda. Pero just the same, sir, ang ating po mangingisdang Pilipino ay nakapangisda pa rin, although it's not that close to Bajo de Masinloc anymore. Pero hindi po sila nabuli. We ensured na ang ating po mga Coast Guard vessels will be there to ensure na mapangalagaan ang karapatan ng ating mga kababayang Pilipino at makapagbigay ng ayuda like fuel, fresh water, iced, and even basic food packs, no? Okay. Commodore, may na-expect ho ba tayo na additional facilities, mga floating assets na may dideploy dyan sa West Philippine Sea? Dahil nga ongoing din ito hong mga aktibidad ng mga banyaga, sabi nyo, pinalalakas pa rin ng ating puwersa sa Philippine Coast Guard yung presensya natin dyan. So, do we expect any modern facilities na may dideploy po dyan? Well, the Japanese government has already approved itong ODA loan natin para magkaroon tayo ng 5 97-meter. Ito yung pinakamalaking barko natin sa ating Coast Guard fleet inventory. And then at the same time, we're also expecting yung 40 patrol boats, no, na manggagaling sa France. No? 20 of that will be constructed sa France and another 20 will be constructed here back in the Philippines. Okay. Kunan na lang din po namin kayo ng reaction, Commodore, doon sa, paglagda ng majority members ng Senate of the Philippines na sumusuporta doon sa inyong transparency efforts o initiatives at the same time, kumukundi na doon sa actions ng Chinese Embassy sa ating bansa. And the reaction to that, Commodore? Well, una sa lahat, no, I really express my sincerest thanks and deepest gratitude sa 15 senador na nagtulak, no, ng resolusyon para kondinahin ang mga pagsasalita ng Chinese Embassy. Pero ganoon pa man, ako din po ay sumusuporta sa paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na ang persona non grata will be our last resort in the scheme of things of diplomacy, no? So at the same time, ako ay natutuwa na ang ating po mga senador ay tumitindig din sa ating mga paninindigan pagdating sa issue ng West Philippine Sea. And not just the senators, no? We also have congressmen. For example, Congressman Laila de Lima, Congressman Shel Jokno, the Akbayan Party List, and some congressmen na nag-issue din ng privilege speech nila, no, in support of our fight in the West Philippine Sea. Para sa akin, napakalaking bagay ito, not for me personally, but for the Philippine Coast Guard and for us Filipinos, no, na naniniwala sa kahalagahan ng laban natin sa West Philippine Sea. At this point, bibigyan chance ako rin po yung aking katandem, si Bombo Ever, to ask some questions and points para po sa inyo.
Alright. Commodore Toriela, sir, regarding pa rin po doon sa issue ng diplomatic protest na inihain po ng China against you po, Commodore. Nagkaroon po ba ng chance na magkaroon po ng dialogo with the chief architect of the foreign policy, which is the President, or nagkaroon po ba ng pag-uusap sa magiging susunod na hakbang kasunod po nitong diplomatic protest against you po, Commodore? Well, if you're referring dun sa diplomatic protest kung saan binabanggit itong transparency efforts natin, of course, the kaligasyon na iniiyak nila, that is not that would not be a reason for us to restrain our transparency efforts. No? I never had a chance to talk to the president, but of course, the commandant of the Philippine Coast Guard has a direct line to our president and even the National Security Advisor. Naniniwala siya na ang issue dito sa West Philippine Sea is not about our transparency, not even the caricature. No? Ang issue dito is kung sino talaga ang patuloy na nagba-violate ng international law, ang nambabalahura ng karapatan ng mga isang Pilipino at ang nambubuli ng Philippine Coast Guard vessel. And it's not us, no? We have always been pushing for dialogue and diplomacy, but diplomacy won't work if there will be an aggressor. And that has always been the Chinese government. Alright. Ilang pagkakataon din po, Commodore, na nakita po sa ilang event na kasama po sina Senator Robin Padilla at ilan pa pong opisyal na kilalang sumusuporta sa pakikipagkaibigan po ng Pilipinas sa China. Nakaset po ba ito na pagkikita po ninyo at ano po yung naging pag-uusap po ninyo, Commodore? But ang sabi ko lang kay Senator Robin Padilla, we respect each other's opinion and position as well. Ako ay mataas ang respeto ko sa mga miyembro ng Senado. They have the mandate of the people. Considering that Senator Robin Padilla has the highest number of votes garnered when he ran for Senate. So, ibig sabihin, ang mandato niya is a representation of the majority of the Filipino people who voted for him, no? At ng ating bayan. So, ang sinabi ko lang, when we talk about the West Philippine Sea, para sa akin, it is something that is non-negotiable. We should not make compromises. And our transparency effort is never provocation. It's not correct to think na kapag nag-expose ka ng maling gawain ng China ay mali yun. No? We're just telling the Filipino people and the international community na ang dahilan ng sigalot ng gulo sa West Philippines is not us, but the bullying and aggression and unlawful activities of the People's Republic of China. Just to follow up lang din po, Commodore, naging barometer din po ng posturing ng ilang mambabatas yung issue sa inyo ng China. Dito raw po kasi ay lumitaw yung pro at anti. At this early po, may kumakausap po ba sa inyo para ma-involve kayo, possibly sa politika, lalo na at papalapit na po ang 2028 election? Well, ako, no, para sa akin, ang issue ng West Philippine Sea, hindi ito, this should not be an issue of political concern. Whether you are liberal, you are PDP Laban, or Unity, or whatever political parties you belong, dapat pag West Philippine Sea, united tayo lahat dito. Hindi ito dependent sa kulay ng politika. Ang issue ng West Philippine Sea, dapat magkaisa tayo, and regardless whom you're supporting. Pag sinabing West Philippine Sea, dapat ang usapin dito pang isang bansa, no? Not just something that will be decided because of your political party affiliation. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po ay aming makausap sa umagang ito. Commodore Toriela, good luck po sa mga dikain ng Philippine Coast Guard sa pangangalaga sa atin hong karagatan. Maraming salamat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea, si Commodore J. Tristan Toriela sa Bombo Network News. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime.
anywhere.